Okay, game. Change na tayo. Gamit nga pala nating langis, motor scooter LE. Siyempre, yung pang malakasan na para kay Project Cooper. Ito yung 5W40. Yung mas magandang klase kaysa dun sa motor scooter na kulay blue. Ang presyuhan na ito nasa 500 yung 1 litro. Mas mahal siya di hamak dun kay yung motor scooter na blue. Kasi ito na to synthetic. Rick Labrador na the outside moves up now to grab the leader. Nagbawas na ako ng 200 ml. Dahil lang to, 800 ml lang yung mga Scoopy natin, tsaka yung beet carb. Ito yung malilito sa beet FI 700 ml, sa beet carb 800 ml. Walang labis, walang kulang. Takpan na natin. Siyempre sa gear oil natin, Motul din. Motul all the way tayo dito. Kay Project Cooper. Yan, tinetread ko ng paikot para kumapit yung nozzle. Ito kasi pahirap kay Honda paglalagay ng gear oil. Nung araw pa to. Nung Dio pa, ganito na ang niya forma Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi naman binago. Kaya mahirap palit ng gear oil si Honda. Hindi katulad kay Yamaha, diba, may pihitan dun sa ibabaw. Pag drain dun sa ilalim, lalagay dun sa ibabaw, okay na. Ito nakatagilid Pahirap. Pero ganun pa man, Honda pa rin tayo. Ganun talaga. Ayan, TWH yung bell. Papalit nga pa rin tayo ng brake arm. Ito yung hang. Tapos yung washer dun sa sa nut. Saka titanium na nut. Masakla pa na ito, nawalan pa ako na ito, nalaglag. Awit. Dito naman tayo. Ayan. Pinakita natin yung MTRT na pan. Ito yung stock na pan. Papalitan natin ng transparent para kita yung pan, diba? MTRT. Nagulat nga ako, meron pa palang mga ganito. Dati uso yung mga ganito mga clear na pan cover. Tapos may mga kulay-kulay yung yung pan para kita. Tapos ito yung sa oil cap. Titanium din. Yan puro titanium. Ito naman sa pipe, may washer na rin siya. Ito yung pipe nya, pinagawa kay Judd. Full stainless. Tapos ang cover nya carbon fiber. Yan magaan lang siya. Kaso isa lang yung bracket na matutornilyo. Parang siya, style chicken pipe. Ito naman yung elbow. Yun titanium din yan. Ganda. Nakakabit ko na. Halos lang siya, mid mount. Kasi hindi pwedeng high mount kay Scoopy. Dahil dun sa kahan niya, tatama. Hindi katulad ni Beat na yung mga power pipe naka high mount. Kasi yung sa sa kaha,
Ito yung kabilin-bilin na may-ari ni Sir Jan. After ko daw mailagay, kasi magkakaroon siya ng ano, di ba, fingerprint. Lagyan ko raw ng ano, alcohol, punasan ko. Kasi daw pag may fingerprint diyan, tapos ini-start, syempre iinit, di ba? Babakat daw yun, yung fingerprint diyan. Kaya kabilin-bilinan sa akin. Punasan ko raw ng ano, basahan na may alcohol nga para matanggal yung fingerprint natin. Ayos din eh, no? Sa kanya ko lang din nalaman yun. Dito naman tayo sa CVT. Ayan, sira na yung ano, yung gasket nya. Siyempre may pamalit tayo, Aspira. Yan, made in Indonesia yan. Kung wala kayong mahanap na orig na Honda, meron tayo sa ano, Aspira. Importante yan, may ganyan. Dito naman, side stand. Palit din. Pinalawang kasi yung stainless eh. Oh. Alam ko heng to eh. Kasi nasa Tagaytay si Cooper. Siyempre yung klima dun. Kakakalawang yung mga bakal-bakal. Parang natanso si Sir dito. Hindi yata stainless to eh. Parang plated lang eh. Pero ito yung pinalit niya, sabi, stainless daw. Kaso parang maiksi naman siya. Ayan. Lowered. Ito naman. May tornilyo na pero binilhan pa rin ng ano, grab bar. Para dagdag yung forma, ano, para balik original talaga. Ayan. Lagay na. Bagong bago ang kintab. Parang kiniwi. Ito na. Start na natin. Yun. Ayos din yung pinagawa na power pipe kay ano, no, si Jad. Tahimik lang din siya. Oh. Silent killer. Full stainless. Sound check. At masasabi kong si Cooper na ang pinaka-expensive sa mga project natin, no? Grabe yung mga gastos dito. From scratch kasi, no? Nabili siya ng second hand. Tapos, dinala sa akin. Nagulat din ako, pina-restore. Grabe. Halos lahat. Palit. Thank you ulit kay Sir Jan, yung may-ari kay Cooper. Bali, hanggang dito na lang muna. Abangan natin yung susunod na kabanata. At ito, hinatid ko na siya sa bahay niya. Nakabase na ulit siya dito sa Quezon City. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli. Francis out.